Alright, once again, good afternoon sa lahat po ng ating mga partners na umattend dito sa ating special training. Alright, so sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I'm Adrian Lambid and I'm a Live Good Pioneer, okay, also a professional networker. Alright, kasi ano na po ako nasa 11 years na rin po ako sa ganitong industry. So in terms of knowledge and experience, masasabi natin na meron na tayong pwedeng i-contribute at pwede natin i-share sa ating mga partners, lalo na sa mga baguhan po. Okay? And recently, kaka-promote lang po natin as a gold rank, no? Yan, nakakatuwa kasi nagulat na lang tayo na minessage tayo ni Ben Glinsky na ano na ako na rank up ako as gold. Okay? So, ang isa sa mga dahilan bakit tayo nagte-training is syempre gusto ko lahat tayo mag-rank up. Okay, lahat tayo magkita-kita sa finals. Ibig sabihin, lahat tayo maging successful dito sa business natin kasi kaya naman tayo nandito sa Live Good, di ba? Alam naman natin kasi gusto nating maging successful. Hindi natin alam kung ano yung klaseng success ang gusto po ninyo. But lahat ng klase na gusto nating makuha, success yung tinatawag natin yan. Successful sa finance, okay? Pwede natin yung mag-successful sa health kasi mayroon tayong mga products na sobrang ganda. Of course, syempre gusto natin maging successful sa mga pagbibigay sa charity kasi once na kumita ka dito sa Live Good, alright, maano mo po yan, magagawa mo po yun sa community mo, pwede mo tulungan yung church mo, di ba? So, isa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo ngayon at gumagawa tayo ng special training, right? So, yun po ako Pwede niyo ako tawagin Coach Ian para hindi na masyadong mahaba ang pangalan. Alright? Okay. Ang pinaka struggle, okay? Pinaka-struggle, lalo ng mga bago dito po sa Live Good, ay after nilang mag-join dito sa company, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Hindi nila alam kung ano yung ipopost nila. Hindi nila alam kung ano bang direksyon ang tatahakin nila. Yun ang pinaka-crucial dyan. Kasi once na hindi mo alam ang gagawin mo, good news, hindi ka maging productive dito sa Live Good. Okay? Hindi mo alam kung ano yung kailangan mong i-equip sa sarili mo. Lalo na kung halimbawa, yung team mo, no, hindi masyadong nagbibigay ng training. Okay? Well, hindi mo naman kailangan ng team talaga na sobrang ganda, sobrang solid sa training. Kasi may mga tao talaga na may self-learning na nagsesearch sa YouTube, okay? Tinuturuan niya yung sarili niya, okay? Pero syempre, mas maganda pa rin yung grupo mo ay nagki-cater na siya ng mga training na pwede mong isangkap sa sarili mo para maging successful ka. Kasi mas mapadali. Okay? Alam mo yung daan kagad Mapadali yung destination mo papunta dun sa success na hinahanap mo. Okay? Ngayon, sabi nga, lagi namin gustong ipakita sa inyo yung bigger picture kapag ginawa mo si Live Good. Okay? Ano ba yung pwede mong ma-benefit? Bakit mo gagawin siya? Kasi kailangan dun kayo nakapokus Hindi nakapokus kayo dun sa subscription. Ano? Kasi yung iba, nakapokus sila sa subscription na inisip nila gasto. Sobrang laki kumbaga yung pader yan Sobrang laki ng pader. Nahaharangan ngayon yung vision nila dun sa 590 pesos. Okay? Yun yung pinaka-problema ngayon ng ibang mga ibang members dito sa Live Good, no? Doon sila nakapokus. Akala nila gastos ang subscription, okay? Akala nila lugi sila kapag nagbabayad sila ng subscription kahit siyempre nakikita nila wala silang tao, walang spillover, no? Okay? So, dito sa Live Good, dapat sa team natin especially hindi ko pinasadong pinopromote yung maghintay lang tayo, no? Umasa spillover kasi pag-asa sa spillover, okay lang naman siya, pero matagal. Di ba? 2 to 3 years ang bibilangin mo po dito, guys. Okay? 2 to 3 years ka magbabayad ng subscription para maramdaman mo yung income sa matrix. Okay? Pero, sabi ko nga, sa mga ganitong training, dapat itinuturo na kasi natin dito kung ano yung mga dapat nating gawin, ano ba yung mga mas importanteng nikup sa sarili mo, syempre para hindi na tayo maghintay ng 2 to 3 years para maasam mo or makomit mo yung success na hinahanap mo. Okay? Pero syempre, sabi ko nga, nasa sa inyo pa rin po yun. Okay? Kung maghihintay kayo, basta huwag kayong maiinip. Right? So, tingnan natin ngayon.
Tingnan natin ngayon kung ano yung bigger picture na pwede natin makuha. Grabe, no? Kung halimbawa, hindi ka nag-i-invite, sabihin natin, ano tawag dito, hindi ka pa marunong mag-invite, or minsan talagang wala kang balak mag-invite, okay lang yun, kasi part naman ng marketing plan natin yan eh. As I said, huwag kang lang mainip kasi ang pwede mong makuha dyan, ang bigger picture niyan, is yung tinatawag nating matrix income, which is pwede kang kumita ng $2,000 every single month. Okay? Kung sa peso yon is 115 pesos, 115,000 pesos every single month. Okay? Dapat yun ang tingnan mo eh. Okay? Kung maghihintay ka nga lang din ng spillover, sige lang, isadsad mo na. Eh, magkano lang naman gagasusin mo sa spillover, sa subscription mo. Di ba? Napakaliit lang. Ikukumpara naman dun sa ibibigay sa'yo ng Live Good. Di ba? Dapat ganun lang nakikita mo. Right? Ngayon, kung ang gusto mo namang kung ikaw naman yung mover, ikaw naman yung builder, dapat iba naman yung nakikita mo. Kailangan nakikita mo, you are a crown diamond. Okay? Kailangan na paggigilan natin yon. Dapat nandun yung nandun yung natin, yung vision natin, nandun yung goal natin. Okay? So, kailangan gawin natin yung requirements na required action para makapunta tayo dun sa pagiging crown diamond. So, itong training na to makakatulong sa inyo para para makita po ninyo yung mga kailangan nating equip, makikita natin yung kailangan natin tanggalin na hindi nakakatulong sa paglilibgod po natin. Okay? Ano ba yung formula ng success? Alright? Ang formula ng success ay ito po yan. Number 1, positive mindset. Okay? Kasi meron tayong negative mindset. Right? So, isa sa mga formula ng success is positive mindset. Okay? I-add mo dyan yung skill set. Right? Siyempre, yung action, no? Walang halaga yung positive mindset mo kung kahit yung magaling ka magsalita, galing kang, pero kung walang ka sa action, di ba? Yung execution, walang ganon. Wala kang, basta, nakatunga ka lang, di ba? Malabo ka makakuha ng success dyan. Kailangan ina-apply yung natutunan. Okay, huwag matakot magkamali, huwag matakot sa rejection kasi part yan ng natin, part yan ng success mo. Okay? So sa mga ganitong training ay medyo pakakapalin natin yung mukha mo. All right? So, yun yung isa sa mga reason, no? Bakit kailangan natin ng training na to. Okay. Ngayon, i-explain ko isa-isa yan, yung positive mindset, yung skill set, and action. Right? Alam niyo po guys, ang isa sa mga nakikita namin, no? Karamihan kaya hindi naging successful ang isang member kahit sa anong field, no, ng business, no. Minsan ang problema is yung kanilang paradigm na tinatawag. Right? So yon. Ano ba yung paradigm? Sinabi nga niya Mamib kanina, ito yung parang paano ka hinubog. Okay? Paano ka hinubog ng environment mo, yung nakapaligid sa iyo, paano ka mag-isip, okay? Alright? So, yun yung parang pinaka mindset natin. Right? Minsan ang mindset, yun yung minsan or kadalasan, yan yung nagko-control kung anong kailangan nating maramdaman, anong kailangan nating gawin toward sa isang bagay na yon. Kung may mga sitwasyon tayo sa buhay, ang mindset natin, kung ano yung na-program sa atin, yun yung magdidikta. Okay? Ang mindset, naka-separate yan sa 4. Okay? Yun yung bumubuo ng ating paradigm. Alright? So, number 1 is yung programming. Okay? Mamaya explain ko isa-isa yan. Number 2, ito yung belief system natin. Number 3, syempre yung attitude natin. And of course, yung drama. Hindi natin mawawala sa buhay yan. Okay? So yun, pag-usapan natin bawat isa dyan. Okay, programming. Marami tayong mga program o maraming pinrogram sa atin na hindi natin kailangan. Kasi hindi natin kumbaga mga bata pa lang tayo, no? Naririnig na natin yung mahirapang buhay. Okay? So ang bata kapag naririnig niyan, walang filter, wala pa siyang kakayahang mag-filter ng mga naririnig niya, no? So lagi mo naririnig 'yan. Mahirapang buhay. Okay? Sa bahay, ganun ang narinig mo sa mga magulang mo. Mahirapang buhay, ano pa? Ang buhay swerte lang. 'Di ba? Madalas natin naririnig 'yan sa mga sa mga tao na medyo tawag dito, mga remote site, no? O, kasi parang pinangatawanan na nila yung pagiging kung anong sitwasyon nila ngayon, 'di ba?
Minsan ginagamit nila ang Lord, di ba? Minsan sabi niya, will na ni Lord to na may hirap kami, di ba? So, ang mahirap dyan, kapag ginamit mo na si Lord, para idepensahan, okay? Para depensahan yung sinasabi mong sitwasyon mo sa buhay ngayon, wala nang kokontra sa iyo kasi ginamit mo na si Lord, eh. Di ba? So, ano pa? Mahirap kumita ng pera. Yan, no? So, kapag yan ang lagi mong naririnig sa loob ng bahay mo, lalo na kung maliit ka pa, lalo na kung musmus ka pa, grabe guys, yan ang yan ang magiging program mo paglaki mo. Kaya pag halimbawa, nagkaroon ka na ng isip, nagkaroon ka ng pamilya, lagi mo sinasabi, ang hirap ng buhay. Ang buhay, swerte lang yan. Diba? Paano naman yung malas? Diba? Ang malas naman nun. Diba? Okay? Tapos mahirap kumita ang pera. Alam nyo kapag lagi yung sinasabi yan, kaya nga spell eh. Diba? Spell, ini-spell yan pag sinasabi. Yan yung yun yung energy from universe. Okay? Nagmamanifest yan pag lagi mo sinasabi na mahirap kumita ng pera. Okay? Pag lagi mo sinasabi yung salitang yan. Okay? So, mangyayari talaga, ibibigay ng universe sa'yo, yung energy na nilalabas mo, babalik sa'yo yan, talagang mahirap kumita ng pera. Laging ganon. Okay? Yung tinatawag natin scarcity mentality. Okay? Ano pa? Yung herd mentality. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing herd, yun yung parang grupo. Bigyan ko ng example. Halimbawa, herd ng mga buffalo. Okay? Ang buffalo kapag tumakbo ang isa sa isang direksyon, lahat nandun. Doon lahat. Di ba? Sunod-sunod sila. Okay? Ngayon, kapag may nahiwalay, ang sasabihin ng mga buffalo, yun ang pagkain ng lion. Di ba? Kasi hindi siya sumusunod sa herd, sa herd, kumbaga sa yung ginagawa ng karamihan. Di ba? Hindi siya sumusunod doon. Kaya thinking nila, mamamatay siya, malas siya. Yan. Kung ikukumpara natin dito sa mundo, sa reality, ito yung tinatawag na mas marami yung nagiging empleyado. Hindi masamang maging empleyado kasi another source of income yan. Okay? Pero kung gusto natin is pagyaman, hindi talaga angkop, hindi talaga swak ang pagiging empleyado. Okay? Ngayon, paano paano i-connect yung herd mentality sa pagiging empleyado? Pansinin nyo lahat halos ng tao nasa employment. Kasi yun laging ginagawa ng tao. Di ba? Yun yung lagi nilang, yun yung after mag-graduate, maghanap ng trabaho. Wala namang masama doon. Okay? Kaya kapag ikaw, sa magkakaibigan, okay? 10 kayong magkakaibigan, yung 9 doon, nagtatrabaho, ikaw nasa networking. Lumayo ka. Hindi mo na yung linya nila. Hindi mo ginawa yung anong ginagawa ng 9 mong kaibigan. Ang tawag sa'yo, baliw. Di ba? Sasabihin pa nila, nagpa-scam ka, di ba? Yun yung yung mga terminology nila sa atin. Kasi nga, hindi tayo sumunod kung ano yung nakaugalian o ano yung ginagawa ng karamihan sa atin, sa tao, sa reality, no? Okay, so yan yung programming sa atin. Minsan ayaw nating mas magsabihan ng na nung questionin yung ginagawa mo, di ba? Kaya wala kang choice, umayong ka na lang. Kaya kaya nga dito mga successful sa negosyo, kokonti lang eh. Kasi kokonti lang din kasi umihiwalay doon sa nakasanayan. Okay? So yun ang programming sa atin. Ngayon, kailangan nating i-reformat yan. Okay? Kailangan nating baguhin. Okay? Parang ang mind kasi natin is like a computer. Okay? So pag pinasukan ng mga virus yan, okay? Yan yung makakasira sa natin sa kung paano tayo mag-isip, sa mindset natin. Okay? Sa mga ganitong training, ito ay parang antivirus. Ito ngayon yung papatay. Tatanggalin yung mga viruses na na-program sa isip natin, no? Kaya mahalaga ang training talaga, guys. Mahalaga na umattend kayo sa mga ganitong training. Lalo na, ito kasi nakakapag personality development kasi to. At hindi lang ito natin magagamit, hindi lang sa LiveGood even sa ibang bagay, even sa mga ibang organization, diba? Even sa trabaho, pwede gamitin yan. Laging positibo lang. Alright? Okay. So next is yung belief.
Ano ba yung mga belief niyan? Bigyan natin ng example na yan. Okay. So, yung masama ang pera. Diba? Medyo mali yung ano eh, medyo minasama nila yung nasa ano eh, yung sa Bible eh, di ba? Sabi kasi sa Bible, masama ang pera. I mean, money is the root of all evils, di ba? Pero sa atin talaga, ang ano niyan, ang definition talaga niyan, love of money, di ba? Yun ang masama. Pag sinasambo mo na yung pera, okay? Ang pera yung kumukontrol sa iyo. Yun ang masama. Okay? Kaya yung iba ang bilit nila, di ba? Yung nano sila sa kanila, ayaw nila lang yung kasi masama daw ang pera. Di ba? Ngayon ang thinking nila, pag mayaman ka, masama ka. Ano? Kung marami kang pera, marami kang ano, parang negosyo mo illegal, di ba? So yun yung thinking nila. Bakit? Kakapanood ng ano yan? Paano nila ko yun? Kakapanood ng mga teleserye. Okay? Kasi sino yung mga inaapi? Yung mga mahihirap, no? Okay? Ang nangaapi yung mga mayaman. Pero guys, in reality, marami akong kilalang mga mayaman. Sobrang down to earth. Okay? Napaka-humble. Okay? Meron mga iilan na hindi nila yung pera umakit sa ulo nila. Yun yung doon pumapasok yung masyadong pagmamahal sa pera. Okay? Pero karamihan sa mga nakilala kong mga mayayaman, grabe guys, napakabait, napaka-generous nila. Okay? Napaka-humble down. Right, ano pa? Ito yung tinatawag nating mga self-limiting belief. Ano ba yung mga self-limiting belief? Ito yan. Mas gusto ko ang simpleng buhay kaya ayokong yumaman. Di ba? Parang napakaano naman nun, parang nilimitahan mo ngayon ang sarili mo, okay? Para i-justify mo yung kalagayan mo ngayon. Bawa, sabihin natin, hindi sumasapat yung income mo, no? Tapos para lang ma-justify mo na hindi ka mayaman or ma-justify mo na ganito lang buhay mo kasi gusto mo lang maging simpleng buhay. Okay? Pero para sa akin, ang simpleng buhay hindi yung mahirap. 'Di ba? Kaya nga mahirap eh. Hindi siya simple. 'Di ba? Alright? Paano ba yung simple? Paano ba yung simple? Okay? Ganito yon. Pagising mo ng umaga, since na mayroon kayong meron kayong sapat yung inyong pagkain ninyo, okay? Hindi ka na problema sa pagkain mo ng almusal. Syempre pag mayaman ka, no? Meron kang tinatawag na mga katulong, ha? Meron kasambahay, okay? So pag paghahanda ka na ng pagkain, yun ang simple, di ba? Pag magbabayad ka ng kuryente, hindi ka na mangungutang kung kani-kanino. Kasi since may pera ka, may pangbayad ka. Yun ang simpleng buhay para sa akin. Okay? Hindi po simple yung 3 beses ka lang kumain sa isang araw. Kasi nalineglect ngayon natin yung mga emergency situation sa buhay. Okay? So yun yung mga maling thinking ng iba. Di ba? Lagi nila sinasabi na, kayo mama, gusto ko simpleng buhay. Para ma-justify lang nila kung ano yung sitwasyon nila ngayon. Okay, ano pa? Ayun, sabi ko nga kanina, kontento na ako kumain ng 3 beses ang araw. Ngayon, di na pwede yan. Minsan nga, may merienda ka pa. Minsan, may midnight snack ka pa. Diba? Okay. Ito pa yung malupit no? Mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Grabe, pag ginamit mo talaga yung Diyos sa pangangatwiran mo, walang kokontra sa iyo eh. 'Di ba? Kung mahal ng Diyos ang mga mahihirap, 'di ba? Lahat ng tao mahal ng Diyos. Hindi lang mahihirap. Nagkataon lang na ikaw, yung mindset mo iba, kaya ka mahirap. 'Di ba? Okay lang naman na mapanganak ka sa mundong mahirap, sa mundong ito na mahirap. Pero yung mamatay ka, tapos mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yon kasi hindi ka nagsikap eh. Bakit ka pa nagsisikap? Para sa pamilya mo. Okay? O alam natin ang kayamanan, hindi yan nadadala kapag namatay ka. Bakit sino bang nagsabi na pinapadala ba sa'yo yung kayamanan? Hindi. Pwede mong iwanan yan sa pamilya mo. Okay? Kumbaga, ang pera, dito lang yan. Yung kayamanan, dito lang yan sa mundo. Okay? So, ikaw, sole responsibility mo na kailangan magsikap ka. Sabi nga sa Bible, bawal tamad eh. Kasalanan ng magiging tamad. Di ba? So dito, sa mundo habang nabuhay ka, kailangan mong magpakasipag. Kahit anong gagawin mo, sipagan mo. Okay?
syempre in the future, syempre inisip natin, na syempre, ginagawa natin, hindi lang para sa sarili natin, ginagawa natin yan para sa future natin at future ng pamilya po natin. Okay? So, kailangan i-shift na natin yan, no? Yung mga self-limiting belief na yan, yung mga hindi magandang mga paniniwala. Diba? Kailangan sabihin natin, mabuti ang pera kasi makakatulong ako sa mga tao na, lalo sa mga mag-anak kong hirap, di ba? May bigyan ko sila ng mga tulong, lalo na kung halimbawa, kapos sila, ganyan. Okay? So, dapat hangarin mo yung simpleng buhay sa pamamagitan ng pagiging mayaman. Di ba? And then, syempre, kailangan neutral tayo no, sa pag-iisip natin regarding do sa sa pagmamahal ng ng Diyos, ng mga mahihirap. Kailangan lahat ng tao mahal ng Diyos. Okay? Binigyan lang tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng choices kung ano dapat nating ano yung lalakaran mong direksyon. Okay? Kailangan yan, dito, nakafix sa mind mo, ito yung gusto mong direksyon, gusto mong maging mayaman, gusto mong maging successful sa live good. Okay? Ano man ang dahilan nyo, bakit kayo, bakit kanya kailangan nyo maging successful? Kayo na makakasagot yan kung ano yung mga goals ninyo. Okay? Pero ang bottom line yan, para makatulong tayo, hindi tayo maging pabigat sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Lalo na kung halimbawa tayo ay maging senior citizen na, no? No, marami tayong mga dito, may mga senior citizen tayo na nasa training ngayon. Okay? So tayo mas maganda kasi pag senior ka, mas maganda yung ikaw yung namimigay, di ba? Hindi ka kasi minsan yung mga ngayon, kung hindi mo na kung yung anak mo hindi mo napalaki ng tama, no? Hindi lumaki ng maayos. Minsan nagiging nagiging walang respeto sa magulang. Okay? Pero kung ang anak mo syempre ay matulungin naman, kumbaga, hindi ka pinababayaan. So, blessing yon. Pero hindi naman lahat ganun eh. So, kailangan habang may time, mayroon tayong lakas, mayroon tayong kayang gawin, okay? Gawin natin si live good. Right? 2 to 3 years from now, napakaiksi niyan, pero kayang ibigay ni live good kung ano yung gusto mong success. Diba? Alright, yun yung belief. Number 3, ito yung attitude. Napakahalaga po nito. Dito po bumabaksak ang lahat ng member or lahat ng nandito sa networking industry. Attitude. Okay? Ano ba yung mga attitude? Kailangan mo maging friendly. Yung iba, yung snabero, nasa networking, snabero ka. Huwag ganun. Okay? You must become friendly. Kailangan, madali kang i-approach. Yan. Kailangan yung aura mo medyo magaan. Dapat, pinapractice yan, no? Dapat laging positive yung pananaw mo sa buhay. Even though maraming problema, even though maraming mga pagsubok sa buhay, okay lang yan. Kailangan tingnan mo siya in a positive way. Pwede mong isipin na dumadaan ka sa mga ganyang pagsubok para tumatatag ka. Di ba? Para kung ano man yung mga maranasan mo, hindi ka bibitaw kung ano man yung ginagawa mo. Di ba? Dito sa Live Good, maraming rejection. Okay? Pero kung since positive ka sa mga sa pananaw mo sa buhay, hindi mo masyadong dinadamdam mga rejection dito sa Live Good. Okay? It's okay lang na in-reject ka ngayon. Ang malagay na i-share mo. Alright? Siguro dahil na-reject ka, hindi pa yung tamang time para pumasok siya sa team mo. Okay? So, pili ka lang. I mean, share ka lang ng share. Okay? May oo yan sigurado ako. Basta lagi ka lang consistent. Okay? So, ano pa? Sabi nga dito, you can never have a positive life with a negative mind. Okay? Kailangan positibo ka lagi. Yung mindset mo, positive. Okay? Kasi sabi nga, pag ang thoughts mo, it leads to feeling. Okay? Kung ang feeling mo is negative, it leads to action. Okay? Tapos ang action, it leads to result. Kung ang thoughts mo is negative ang result mo. Kung ang thoughts mo, nasa isip mo is positive ang result mo. Yun ang ibig sabihin po nun. Konektado lahat yan. Okay? Ang pagiging positibo, hindi mo lang ma-apply sa negosyo. Ma-apply mo yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay? Kaya kailangan maging positibo tayo sa ating isipan, ating mindset. Okay?
Always give your best shot. Yan ang attitude dapat. I'll do whatever it takes para maging successful dito. Nandito na tayo sa Live Good eh. Okay? Nandito na tayo sa Live Good. Bakit ka pa maghihintay ng spillover? Okay? Bakit hindi mo i-share? Habang naghihintay ka ng spillover, bakit hindi mo i-share yung opportunity na to? Kasi ako nag-share ako hindi dahil kikita ako. Kasama na yun eh kasi compensation plan yun eh. Pero I share the business because gusto ko makatulong sa kanila. Gusto ko makita nila yung nakita ko. Okay? Ako nga nag-join dito, wala naman akong pera eh. Dumating yung point, talagang sagad na sagad ako guys. Okay? Pero hindi naging hadlang sa akin yun kasi ang nakita ko, yung pwedeng ibigay sa akin ni Live Good at anong pwedeng ibigay nito sa pamilya ko. Ginawan ko talaga ito ng paraan. Okay? Kung sino magrereklamo sa subscription, dapat ako yun. Kasi wala akong trabaho. Kasi sa dati kong company, talaga nasadsad po ako. Puro palabas lahat ng income namin. Sa grupo, okay? Sa meetings, ganyan. So, lagi kang abonado doon. Right? So, kaya ganun naging namin, naging ganun ang financial status namin. Pero, sabi nga, dumating yung opportunity ni Live Good in perfect time. In God's time. Grabe. Talagang down na down ka, biglang may message sa'yo, ito si Live Good, tignan mo lang, wala namang wawala, kasi wala naman ako eh. Di ba? So nakita ko siya, ginawa ko talaga ng paraan guys. Kahit yung subscription, unang natakot ako, pero tingnan ko kung ano yung future. Yun ang sabi sa akin ng mentor ko ng upline ko Tingnan mo kung ano yung pwede mong kitain, ano yung pwede mong the future. Huwag mong tingnan yung nasa harapan mo. Yung subscription, huwag mong tingnan yan. Kayang gawa ng paraan yan. Okay? Yun din ang sinasabi ko sa mga downlines namin na mga partners natin na nagko-quit dahil sa subscription, mababaw na dahilan yan. Kasi ako nga, di ako wala akong means para magbayad ng subscription eh. Pero nag-risk ako. Okay? Kasi ito na yun eh. Sabi nga, always give your best shot. Kapag ginawa mong best mo, hindi mo problemahin yung subscription. Okay? Ang ginawa ko? Nag-training ako guys. Matin ako sa mga training. Isa, nagsa-search ako sa YouTube, ano yung mga pwede kong tip. Parang ganito. Okay? Ngayon, ito yung ginagawa ko ngayon. Pinapasa ko sa inyo yung mga kailangan nating equip sa sarili natin para maging smooth yung maging smooth yung gagawin natin pag negosyo. Even though may mga rough road na pagdadaanan, okay lang yan. Okay? Pero dahil sa positive yung outlook natin sa buhay, yung ating pananaw sa buhay, okay lang duman sa rough road. Kasama yun. Part yun ng yung success. Okay? Ulitin ko, always give your best shot. Isang beses lang darating sa buhay natin yung ganitong opportunity. Okay? Lalo na po kung halimbawa, hindi naman sa medyo nasa 60s na tayo, Hindi natin alam ano yung plano ng Diyos sa atin. But as long na meron tayong buhay, as long na meron tayong lakas na gagamitin, na ginagamit, bigay natin yung todo-todo natin. Kasi yung pahinga, darating din naman yun yung pahinga. Yung pipikit ka, darating yun. Pwede ka magpahinga. Kailan gusto mo. Okay? So habang buhay ka, gawin mo to. Si Live Good. Pag-aralan mo yung negosyo. Attend ka ng training. Share the business. Huwag kang magsasawa. Ma-reject ka, okay lang. Hindi sila hindi pa yung time para mag-join sila. 'Di ba? Or sabihin natin, meron silang attitude, meron silang negative mindset, meron silang negative belief. Yun, kaya sila di nagjo-join. Okay? So kayo, congratulations, nandito kayo. Narinig niyo yung mga ganitong words, ganitong mga training kasi malaking bagay, malaking impact ito sa dadala nyo ng buhay and of course, pagdadala nyo ng negosyo. Okay? So ito pa, yung mga drama natin sa buhay, grabe. Dami natin drama sa buhay. Ito yun, kalakapalaran ko ng maging mahirap. Di ba? Tingnan mo yung nakasulat sa palad ko, letter M. O, di ba? M, mahirap. Di ba? Pwede namang mayaman. Di ba? Yan mga drama. Okay? Ano pa? Mamamatay akong mahirap. Pambihira naman drama yan. Huwag ganon. Di ba? Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Kailangan mag-strive tayo dito sa sa earth. Okay? Huwag tayong magtamad, sabi nga.
'Di ba? Pag ano natin, pagsikapan natin. Ngayon, kung ano talaga yung destiny mo, ano yung itinulot ng Diyos na maging kapalaran mo, okay lang yan. Ang mahalaga, sinubukan mo siya. Yun ang count dun eh. Kasi iba yung pagkakaiba nung ano, naging mahirap kasi wala kang ginawa. 'Di ba? Eh, mahirap ka pa din, pero may ginawa ka, okay lang yun kasi ginawa mo ng best mo. 'Di ba? Pwede rin, kaya ka naging mahirap kasi merong mga paradigm mo or yung mga mindset mo na hindi angkop, kaya hindi naging asset yung ano mo. I mean, hindi naging successful yung journey mo para maging well off ka sa buhay. Pwedeng ganon. Okay? Ano pa? Lahi kami ng mahihirap, di ba? Pag ganyan ako, lahi kami ng mahihirap, i-declare ko, ngayon, ako ang puputol ng kahirapan sa lahi namin. Hanggang dyan na lang yung pagiging mahirap ng lahi namin. Pwedeng ganun mo. Ititwist mo ngayon yan. Okay? Lahi pala kayo ng mahirap. Bakit mo pa ipapamana sa mga anak mo? Sa'yo pa lang, putulin mo na. Okay? Pag, grabe, ibuhos mo na lahat. Okay? As long na ethical yan, as long na legal yan, wala ka na apakang tao, go for it. Bigay mo lahat. Okay? Yung iba nga, tawag ito, best example niyan, yung mga binibigay yung lahat, no? Handang magsakripisyo, no? Mga OFW. Ako po, naging OFW po ako. Grabe po yung hirap sa abroad. Malaki ang kita, pero grabe yung sacrifices. Okay? Nawala yung lolo ko, nawala yung lola ko, wala ako sa tabi nila. Eh, mahal na mahal ko yung lolo ko at lola ko. May sakit ka, ikaw lang mag-isa, walang mag-aalaga sa'yo. Malayo ka sa pamilya mo. Yung oras na para iugol mo sa pamilya mo, isinacrifice mo para kumita. Yun yung mga OFW, yun yung talagang binigay yan lahat. Di ba? So, grabe tayo napakano natin kasi nandito tayo sa live good. Hindi mo na kailangang mag-abroad pa. Okay? Pwede ka na mag-abroad for the sole purpose na pwede kang doon mo ituloy yung live good. Di ba? Pwede nga nun, depende yun sa ano mo. Pwede yun sa magiging plano mo. Di ba? Pero para yung mag-abroad ka, tatanda ka sa abroad, tao dito, hihina ang katawan mo sa abroad, di ba? Para sa konting halaga lang. Kasi pag uwi mo dito, tama, meron kang may savings ka. Milyon-milyon, sabihin natin. Pero dahil active ang income mo, di ba? Active ang income mo sa abroad kasi natatrabaho ka. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, wala kang trabaho, ubos lahat yan. Okay? Magnegosyo ka, mataas ang chance na malugi ka. Bakit? Kasi yung magnegosyo ka, nakita mo lang sa Facebook kung magandang negosyo to Eh, di mo naman alam patpamuhin. So, ganun lang nangyayari. Kaya yung mga kasabayan ko sa Korea, South Korea, nandun na ulit sila sa Korea. Okay? Nandun na ulit sila sa Korea. Ako po, nasa na kami, 7 years na ako sa Pilipinas. Siyempre, salamat sa Diyos, pinagkakaluban niya ako ng mga opportunity na gaya nito. Okay? Sa simula lang mahirap mahirap pag simula lang mahirap. Pero kapag ito, tirabaho natin, 'di ba? At yung goal mo crown diamond, grabe, dami mong pwedeng baguhin ng buwan. Okay? Pupunta ka sa ibang bansa para mamasyal. Pupunta ka sa ibang bansa para, alam mo yon, para ipasyal yung iyong mga mahal sa buhay. Hindi para magtrabaho. 'Di ba? Okay. Sabi daw, parang awan nyo na, live a life without drama. Kasi halimbawa, bigyan kita ng example noon. Bawa, nagre-recruit ka, kumakausap ka ng tao, nireject ka, sinabi, hindi totoo yan. Too good to be true yan. Di ba? Tapos ikaw naman, epekto sa'yo noon, hindi sila naniniwala sa akin. Di ba? Magdadrama ka ngayon. Totoo kaya? Hindi totoo, hindi kaya totoo to? Ganyan, scam kaya to. Di ba? Bakit ka magpapa-apekto sa sinabi niya? Hindi naman siya yung nakarinig ng opportunity to live good. Dapat ikaw yung stand firm. Ikaw yung matatag dito. Di ba? Hindi ka dapat nagpapaniwala sa mga tao diyan kasi ikaw mismo nakita mo yung ganda ng live good eh. Ang mga umaayaw lang dito, guys, yung hindi naintindihan ang negosyo, yung concept ni live good. Pinupunta yung subscription, pambihira.
Live Good is a membership company. Natural na may subscription yan. And in the long run, mapapakinabangan mo yung subscription mo na yan. Okay? Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo huwag mahirapan sa subscription, gawin nyo yung lahat. Okay, magbenta kayo, meron tayo dito site. Okay? Mag-share kayo ng business, the more, the merrier. Mas maganda, mas marami. Sigurado ako merong ano yan, merong sasama diyan. Merong maniniwala sa diyan. Merong ka mahahanap na kapareho ng vision mo na gusto ding maging crown diamond. Ba? Kailangan ganun. Wag kayong padadala sa mga sinasabi ng iba. Okay? Kasi masyado pang maaga para mag-quit ka. 10 months pa lang si Live Good, guys. Diba? Ako nga, dati kong kumpanya, 5 taon ako, wala man nangyari. Pero okay lang, at least sinubukan ko, marami akong natutunan. Pero dito sa Live Good, okay, in a span of 10 months, no? Ano na po ako, gold rank na ako. Sa dati kong kumpanya, yung bago pa yung dati ko, no? It took me 3 years bago ako maging gold, yung rank ko. Diba? Grabe, mayroon tayong separate training dyan about sa ranking. Pero sa ngayon, ito muna, focus muna tayo dito. Kasi nanggigigil talaga ako eh. Na-excite ako sa mga nangyayari ngayon sa Live Good. Okay? So, yun. Yun yung mga paradigm natin na kailangan nating i-shift. Kailangan nating tanggalin, kailangan nating palitan. Kasi hindi natin kailangan yan sa pagnegosyo natin. Even sa buhay-buhay natin. No? Kailangan nating i-twist yan. Okay? So bago tayo pumunta sa isang sa another yung skill set bago tayo pumunta. Nasusundan po ba yung ating presentation? Please give me a time sign. Kung Okay, so thank you po no. All right, so let's continue. Another sangkap ng pagiging successful. Ito yung skill set, yung ability. Yan, ang good news ko dito, ang skill set ay napapag-aralan. Yan. So, hindi mo kailangan maging magaling sa una. Ako nga, di man ako magaling magsalita dati. Mahihayin po talaga ako. Okay? Pag nakakita ko ng microphone, nanginginig na po tuhod ko. Ganun po ako mahihayin. Pero sabi ko nga, kailangan ay marunong kang magsalita. Okay? Siyempre, kailangan din, siyempre magkipag-communicate ka sa mga tao. Lalo na, kasi pag ang gusto mo is maging crown diamond, magkakaroon ka ng organization. So, kailangan, marunong ka magkipag-communicate sa tao. Sa mga sa mga partners mo. Okay? So, pinag-aralan ko po yan. Okay? Nag-take ako ng tinatawag nating speakers training. Yan. Minsan nag-ano ko sa YouTube. Okay? And syempre, kailangan, pinupuno mo ng wisdom, ni knowledge yung isip mo, yung mind mo, para syempre, meron kang maituro sa yung mga partners. Diba? Kasi isa lang naman ang goal natin dito eh. Isa lang naman ang goal natin dito. Mapunta tayo sa top. Kaya nga ang laging sinasabi ni Ben Giskin, no? See you at the top. Okay. Gusto ko ganun. Doon tayo. And ang Live Good ay hindi po siya tulad ng ibang networking company na walang kasiguraduhan. Okay, yung mga success ng mga nag-join, di ba? Dito sa Live Good, mataas yung chance na pwede ka maging successful. Okay? Kasi 3% pwedeng yumaman, yung 97% pwedeng kumita. Kahit saan ka dyan, pwede kang manalo. Pero syempre ako, pinapangarap ko dun sa 3% na yayaman. Kasi marami akong gustong gawin eh. Sa family ko, sa parents ko, lalo na matatanda na ngayon, sa parents ng asawa ko, di ba? Gusto ko silang i-treat kasi, di ba? Ang pera, tools lang naman yun eh, para mapasaya ang tao. It can buy happiness, actually. Okay? Mga bagay na pwede makapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Kahit palandilian lang yan, okay lang yun. It's still a happiness. Okay? Yun. Tapos, dito nga, it can acquire. Paano siya ma-acquire? Sa pamamagitan ng pagte-training. Sa mga ganitong training, kailangan umaattend. Kaya nga sabi ko, attend kayo ng training. Kahit na lagi nyo naririnig yan sa ibang mga speakers, sa ibang mga coaches, okay lang yan. Hanggang sa maburo yun yung tenga mo, kakarinig mo yan, okay lang yan. Kasi magugulat ka na lang, nasasabi mo na rin yung sinasabi ng speaker. Di ba?
Yun ang yung kagandahan sa skills. At ang skills is nade-develop. Sa unang, pa lang, unang subok mo, pag halimbawa, nag-talk ka, di ba? Una, nahihiya ka pa, pautal-utal ka pa, di ba? Hindi mo alam sasabihin mo, nabablanko ka. Okay lang yun. Kasama yun eh. Hindi pwedeng bago ka, tapos sobrang galing mo na. Hindi normal yun, di ba? Hindi ganun yung process. So, sa pangalawang subok mo, medyo hindi ka na nabablanko, nasasabi mo na yung gusto mo sabihin, pero kinakabahan ka pa rin. Okay? So, kasama yon, kinakakabahan ka talaga. Okay? And then, hanggang sa matuto ka, hanggang sa naging gamay mo na. Minsan, nagpa-pump up na lang sa utak mo yung kasasabihin mo, no? Yun yung ibig sabihin, develop ka na, speaker. Okay? Ganun siya. Okay? Hindi ka marunong mag-invite? Paano ka magiging magaling sa pag-invite? Mag-invite ka. Diba? Paano ka matututo mag-invite kung hindi ka nag-invite? Okay? Invite lang ng invite hanggang sa makasanayan mo na. Makita mo lang makasalubong mo lang, 'di ba? Nagkaroon ka ng konting kwentuhan. Dahil nasanay ka na sa pag-invite, minsan hindi mo na mamalayan na in-invite mo na pala siya sa Live Good, 'di ba? Ganoon siya. Kung anong gusto mong maging, dapat ginagawa mo. Kung gusto mo maging magaling na basketball player, maglaro ka ng basketball. Manood ka ng mga basketball, about sa basketball. Magbasa ka ng mga magazine about basketball. Ha? Ganun po siya. Okay. Sabi nga dito, dapat meron kang willingness na matuto at magpaturo. Yon, doon nagsisimula yon. Ako po, gusto ko pong matutong mag-invite. Ngayon, syempre, dahil may willingness kang matuto, okay, aatinan mo lahat ng training about sa pag-invite. Paano ba yung tamang paano mo ba i-execute yung pag-invite sa tao, di ba? Willing kang magpaturo. Hindi ka tinatawag na acne, yung alam ko na yan. Kumbaga, bukas yung lahat sasabihin ng speaker mo, lahat sasabihin ng mentor mo, gagawin mo. Walang why, walang how, walang bakit, walang ganun. Gagawin mo siya. Kasi nga gusto mo magpaturo eh. Diba? No question asked. Kaya nga mentor eh. Diba? Kaya ka nagpa-mentor. Kasi mentor, kaya nga ituturo sa iyo dapat mo matutunan. Sa feeling mo, hindi mo kaya, believe me, kaya mo yan. Kasi mula lang, parang yun lang yung mindset mo. Pero unti-unti yan, magbabago yan. Kasi meron kang willingness na matuto. Wala kang pakialam kung mapahiya ka. Kasi gusto mong matuto. Wala kang pakialam kung ma-reject ka sa pag-invite. Bakit? Kasi gusto mong matuto. Diba? So, dapat ganun yung ganun po yung mindset natin, ganun yung willingness natin. Okay? So, yun, congratulations nun. Madali lang matutunan kung ano mga skills ang gusto mong ma-acquire. Okay? So, yun, action na tayo. No? So, lahat ng pinag-usapan natin, kapag hindi mo in-apply to action, hindi mo in-execute, congratulations, wala kang resulta. Nandito lang siya. Okay? Nandito lang siya nun. Hindi siya, potential pa lang siya. Okay? Kailangan mailabas mo, ma-execute mo. Alright? Kasi madali lang namang intindihin sinasabi namin eh. Okay, ganun palang kailangan. Kailangan pala maging positive mindset lang ako. Diba? Yung skill set natututunan. Diba? Pero di mo naman ginagawa. Bakit? Kasi ang challenge talaga dyan is the application. Nagbabalanda pa rin sa'yo. Kahit ano ituro namin, kahit ano yung step by step na proseso para maging successful ka sa Live Good, pero hindi mo ginagawa, unfortunately, hindi ka magiging successful. Harapin natin ang totoo, guys. Okay? Kailangan i-apply natin yung learnings na binabanggit namin o yung mga kailangan na ikot sa sarili nyo. Okay? Kailangan i-apply din. Okay. Sabi dito, you must execute the learnings. Ang sabi ko kanina, apply what you've learned. Okay? Apply nyo lang. Ito yung sinabi ni coach gawin ko nga. Mag-invite nga ako. Ay tama nga, na-reject ako. Diba? Pero okay lang, para magana naman sa pakiramdam. Kasi sabi, maging open mind lang ako maging positive lang yung mindset ko Hindi siya masakit No, nga, tama siya. Tama si coach, no? Ganon. Diba? Okay, so, yun. Alam na natin yan, action speak louder than words. Pag nilagyan mo ng action, yung mga salita, mas mataas yung chance na makuha mo kung anong gusto mo.
Okay? At ang tao sumusunod sa mga taong ma-action. Ngayon, kung nag-invite ka, tapos nakikita nila, okay, nag-invite ka, parang yung pag-invite mo, parang kung kailan mo lang gusto, hindi sasama tao sa'yo kasi syempre, sasama dito. Wala naman activity. Okay? Wala naman ginagawa. Diba? Sa kailangan, ang ano po ninyo, ang, ang sarili po ninyo, kailangan meron silang tinatawag na credibility. Okay? Na sasamahan ka ba ng tao kapag wala kang ginawa? Siyempre hindi. Kailangan magkaroon ka ng value sa kanila. Right. So, umpisan mo sa sa pag-invite. Okay, umpisan mo sa pag-attend ng training. Kasi paano ka magiging successful kung pag-attend lang ng training, hindi mo magawa? Di ba? Kaya, I call out all the, yung mga bagong downlines ninyo, yung mga new affiliates, pati na nyo sa mga ganitong training, guys. Okay, ipilitin nyo sila. Hanggat maaari, pilitin nyo. Okay, pilitin nyo sila. Kasi sa simula, pag bago ka, pag newbie ka, talagang hindi mo ma-stand yung ganitong seminar, training. Boring. Diba? Boring daw. Pero kailangan nila to. Kailangan natin maipamulat sa kanila na kailangan nila to sa pagnenegosyo. Kung gusto mo silang maging successful. Pero kung ayaw mo naman, di wag mo silang patinin. Diba? So, yun. Patinin natin sila next time sa ating mga trainings Okay? Patinin po natin. Okay. Sabi dito, karamihan sa mga tao ay takot sa challenges at sacrifices. Kasi nga, yun yung mindset nila. Yun yung paradigm nila, kaya sila takot. Okay. Karamihan sa mga tao ang hindi gusto, ang gusto ay umasenso na hindi nahihirapan, kaya maraming na-scam. Gusto nila, maglabas lang silang pera, tapos yung pera, sila daw gagawa. Alam mo yung pangako, yung mga sobrang tamis magsalita ng mga scammer, di ba? Mag-invest ka lang ng ganito, maghintay ka lang ng per week mo, mayroon kang 5%, 10%, hindi kita yung pera mo, di ba? Siyempre, dahil ikaw, wala ka masyadong alam sa ganung kalakaran, at umasa ka, masyado kang na-hypnotize sa masyadong magandang sinasabi nila, nabuo yung pangarap mo, no? Grabe, in 1 month, ganito yung kitain ng pera ko. After a year, ganito yung kitain ng pera ko. Pag bumita ko ng ganito, maging negosyo ko. Yun yung nabuo ngayon. Kasi yun yung yun yung ng mga scammer Diba? Bubuin yung pangarap nyo, tapos bigla nilang sisirain yung pangarap nyo. Kasi walang ganun po. Okay? Kailangan mo mahirapan. Si Live Good ay easy lang. Okay? I mean, si Live Good ay simple lang ang kanyang complan, pero it doesn't mean easy siya. Okay? Kailangan pa rin dito ng effort talaga. Pero yung effort na gagawin mo, hindi tulad ng effort na ginawa mo sa dati mong kumpanya. Hindi. Okay? Mas pinadali lang dito. Pero at the end, pero may hirapan ka ba din? May proseso pa rin siya. Okay? So, huwag kayong ganyan Huwag niyong gustuhin yung maasenso kayo na hindi kayo nahihirapan. Diba? Meron siya. Ano ba? Ang mindset ng mga successful na tao ay kasamang sacrifices, challenges sa pag-asenso. Tama. Pag nakaready na yung mind mo, okay lang yan. May mga sacrifices akong gagawin. Okay? May mga challenges akong haharapin. Okay lang yan. Kasama yan sa pagiging successful. Sangkap yan. Hindi yan kalaban ng success mo. Sangkap siya. Okay? Pag nakakaranas ka ng mga rejection, mga challenges, even yung mga sacrifices, matuwa ka kasi nasa tamang daan ka. Nasa right path ka ngayon. Diba? Kailangan ganun tingnan mo. Okay? So ito yun, Lahat ng sacrifices, lahat ng hard work, persistence, late night rejections, yan. Sacrifices, discipline, kinikriticize ka, maraming hindi naniniwala sa'yo, okay? Maraming beses kang nabigo, hindi ka naging successful, okay? Sa mga nakaraang mga company mo, hindi ka naging successful, okay? Minsan, yung buhay mo pa nalagay sa alanganin, di ba? Part yan ng success. Okay? Ang nakikita lang kasi ng tao sa mga taong successful, yung build na siya. Pero hindi nila nakita yung pundasyon niya. Ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung ginawa niya para maging successful siya? Yan. Talagang nagtrabaho ng matindi. Maraming puyat. Okay? Disiplina sa sarili. Grabe. No? So, dapat maging ganyan tayo. If you want success, yan, ganyan.
Yan ang ano natin. Yan yung mindset natin sa sarili natin. Kapag dadaanan mo yan. Okay? Pero huwag kayong matakot ha. Hindi naman sinasabi talagang hard work parang sobrang bigat. Hindi. Isa sa hard work, pagdating ng training. Kasi stress ng hapon, di ba? Supposedly, nagsisiesta kayo. Sunday ngayon, papahinga kayo. Pag dumating kayo sa training, it's considered hard work yan. Sacrifices. Di ba? Disiplina. Kasi alam mo, kailangan mo ng training eh. So, nabibuild yung discipline mo. Okay? So, yan. Sa mga susunod training ha, kailangan consistent kayo nag-attend. Kasama yung mga affiliates natin, yung mga bago yung pasok. Kasi, ano natin, yung mga bagong affiliates po natin, wala pang alam po yan. Sa mga ganitong training, no? Sa mga ganitong, di pa nila narinig yan, mga ganitong words. Okay? Pag balasakitan nyo sila, patinin nyo ng training natin. Okay? Marami tayong mga klaseng training na, marami akong training na nihanda. Okay? So, sana lahat ng mga schedules training natin, atinan po ninyo. Kasi sigurado ako, pakikinabangan nyo to. Kasi ito rin yung ginagawa ko eh. Okay? Ito rin yung ina-apply ko sa sarili ko. Kaya, sigurado ako na siya, na-effective siya. Hindi ko naman yung tuturo kung hindi effective eh. Diba? So, yun. So, sabi nga, if you want success, you must change your mindset first. Yan yung yun yung kabuuan, yun yung buod ng ating topic ngayon na the paradigm shift. Yan. So, kailangan yung mindset mo, kung negative yan, kailangan gawin mo siyang positive mindset. Okay. Alright, so, bago tayo tumuloy sa ating isa pang pag-uusapan, 10 deadly pitfalls. Mabilis lang to. Okay? Malinaw ba ang ating usapan? Malinaw ba ang mga pinagsasabi ko dito? Nasusundan nyo ba? Ha? Ano naman kayo? Mag-thumbs up kayo. Okay? Ayun, Sir Sixto, thank you po sa pakikinig. Okay. Ayun. Okay, thank you. Sir Robinson, Sir Mark, Coach Burns. Thank you, thank you. Alright, so tuloy natin ngayon. Ito yung exciting. Kasi karamihan sa mga bago, dito tayo nalalaglag. Okay? Kasi nga, may mali tayong ginagawa. Sa network marketing, sobrang dami ng mga pitfalls yan. 10 nga yan eh. Diba? Lalo sa mga beginners. Diba? So, kailangan maging aware tayo dito. So, yun. Makikita nyo ngayon dito, no? Kung ano yung mga dapat iwasan. Ano yung mga dapat gawin. Alright? So, handa na ba ang lahat? Okay, I know, handa na kayong lahat. Excited na ba? Okay, magano kayo ng heart sign para makita ko kung nakikinig talaga kayo. Heart sign naman dyan, heart sign. Yan. Excited na si Ma'am Melba at saka Sir Sixto. Dalawa lang excited. Okay. Okay, alam ko excited kayo lahat. No? Pag natin. 10 deadly pitfalls. Number 1. Okay, baba natin. Hindi ko makita eh. Okay. Yan. Number 1 is reinventing the wheel. Ano ibig sabihin yan? Alam mo yung meron ng sistema, binagbago mo pa. Ito, hindi tama yung sistema ng company. Ito mas maganda, ito yung tama. Kumbaga, meron na tayong pinapasundan na proseso. Pilit mo pang iniiba ngayon. Paano yun? Bigyan kita ng example. Pagka-join mo sa Live Good, kailangan aralin mo ang back office mo. Anong ginagawa ng iba? Mag-i-invite ka agad. Okay mag-invite, pero kailangan, bago ka mag-invite, dapat equip ka. Dapat alam mo yung dashboard mo, alam mo yung back office mo, alam mo yung mga buttons doon kapag pinindot mo, nung lalabas. Di ba? Pangalawa, after nung makabisado yung dashboard, no? Kailangan panoorin mo yung frequently asked question. Kailangan alam mo yun. Kasi normally, itatanong sa'yo yun kapag nag-invite ka. Di ba? Pangatlo, ano yung pangatlo nun? After nun, kailangan attend ka ng training, presentation.
every night sa ating grand upline, no, na si Coach Fernan sa DMW, sa Dream Makers Worldwide. Bakit kailangan mo? Kasi kailangan mong matutunan ng concept ni Live Good fast. If you want to earn fast, you have to learn fast. Di ba? Paano mo i-present yung business kung di mo siya alam? Di ba? Ngayon, sabi ko nga sa mga bago, pwede kayo magtanong sa akin anytime. Tanong nyo sa akin, ano to coach? Paano gawin to coach? Okay lang yun. Mas gusto ko nga yun, may mga nagtatanong. Kasi ako, pala tanong akong tao. Okay? Pag hindi ko alam, itatanong ko talaga. Di bali makulitan ka sa akin, itatanong ko talaga yan. Di ako makakatulong, hindi ko siya natututunan, hindi ko siya nalalaman sa tanong ko. Ganun po ako. Okay? So, kailangan hindi nyo na, huwag nyo na-reinvent yung wheel. Huwag nyo na pag-alu-aluin, yun nga yung proseso natin. Eh. Kailangan, dashboard muna. Tapos, pangalawa, kailangan, alam mo yung mga potential question, yung mga, meron tayong mga video dyan, kay Coach Fernan, saka sa Dream Makers Worldwide. I-like nyo yung doon, yung YouTube channel nila. I-subscribe kayo. Tapos meron din akong YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe din doon, kasi meron akong mga video din doon, mga trainings, ganyan. Okay? Lahat yan nakalatag na. Nakalatag na yung dapat ninyong matutunan. Okay? Okay, so number 2, ito sabi nga, you must be an empty cup. Ibig sabihin, empty cup ka. Okay, so ibig sabihin, ready kang tumanggap ng mga information. Huwag masyadong acne. Alam ko na yan. Yung 10 deadly pitfalls na yan, alam ko na yan. Dati kong kumpanya, tinraining na sa akin yan, alam ko na yan. Possible, alam mo na yan. Pero na-apply mo ba? Iba ang alam sa in-execute. Okay? Ba't kailangan mag-empty cup? Para yung mga information na sasabihin namin, ma-absorb mo kagad. Diba? Mas madaling matuto kapag uhaw ka sa sa learnings, di ba? Grabe, di ko pa alam to. Very excited ka, no? Kailangan matutunan to. Dapat ganun yung ganun yung mindset mo. You must follow the system. Yung sinabi ko sa inyo kanina. May sistema tayong dapat sundan. Huwag niyo nang baguhin. Proven and tested na yan. Okay? Attend trainings. Yan. Like I said kanina. May centering tayo, no? Pwede tayong mag-centering even online. Pwede tayong mag-meeting. Pwede yung i-meeting sa akin yung mga downlines ninyo. Pwede tayong mag-meeting as a group. Yung mga leaders, pwede. Online na tayo ngayon eh. Okay? Yes, upline. Lagi. Wala namang ituturong upline ninyo na masama sa inyo. Lahat yan. Benefit nyo yan. Okay? Sabi nga dito, obedience is better than understanding. Yung sabi sa inyo kanina, alam mo nga, hindi ka naman masunurin. Wala din. Di ba? Wala pupuntahang maganda yon kapag puro ka acne, yung alam ko na yan, syndrome, di ba? Kailangan maging ka, masunurin ka. Hindi mo naman ikakasama yan eh. Okay? So yun yun. Sabi nga dito, too much analyze makes you paralyze. Kasi, pag ang isang bagay, mas ina-analyze mo ba kung ano ba yung dapat mong gawin? Dapat itong gawin ko para perfect yung presentation ko. Hindi mo dapat maging perfect para magsimula ka. Kailangan mo magsimula para maging perfect yung gagawin mo. Kasi the more na lang titinking ka, nag-overthink ka, ngayon wala kang nagagawa. Diba? Kasi nga, super analyze ka. Kasi lahat ng bagay, meron mga disadvantages at mga advantages yan. Okay? Hindi mawawala yan. Kaya pag iniisip mo siya, ay, pag ginawa ko to, may mangyayari to. Diba? So, mas maganda, gawin mo na muna. Ngayon, learn from your mistakes. Dapat ganun yun. Dulang ng gawin mo na lang gawin. Okay lang magkamali. Diba? Ganun siya. So, huwag masyadong ma-analyze ha. Dapat galaw-galaw din pag may time. Diba? Alright. So, next, lack of initiative. Karamihan sa mga bago, ang problema sa kanila. Gusto ay gusto ay susubo talaga. Alam mo yun? 6 months na, wala pa rin initiative. Diba? May mga ganun eh. Sa dati kong company, may mga ganun. Diba? Tandaan nyo guys, 5% of your success is from your upline. Sa amin,
ang goal namin ay maturuan kayo na ma-equip kayo ng mga tamang attitude, tamang mindset. Yan ang goal namin. Yan ang responsibility namin sa inyo. Okay? But yung 95% of your success is from your own effort. Dito kami para guide kayo, suportahan kayo, alalayan kayo. Okay? Kailangan alam nyo sa sarili nyo na ikaw yung may-ari ng business mo at 95% of that, kailangan effort mo. Kasi ikaw naman makikinabang dyan eh. Di ba? Swerte mo kung 100%, parang utusan mo yung upline mo. 100% of your success galing sa upline mo. Hindi nangyayari yun. Okay? Siyempre, ang upline mo, tao din yan, napapagod. Di ba? Right? Basta marunong kang makinig, masaya ang upline mo. Basta ini-execute mo yung ginagawa niya, ang pinapagawa niya, masaya ang upline mo. Kasi kayo ang trophy namin. Pag naging successful kayo dito, trophy namin kayo. Ibig sabihin, kayo yung bunga ng effort namin. Di ba? Yung kahit na 5% lang yan, feeling namin, malaki ng contribution namin sa success mo. Okay? Ano pa? You must be aware that this is your business. So, be responsible. Business nyo to, guys. Pangarap nyo binubuo nyo dito. Okay? Iba yung pangarap ko, iba yung pangarap nyo. Okay? Halimbawa, pangarap ko lang, diamond. Eh, yung pangarap ko pala, crown diamond. Iba ang galaw nun. Diba? Eh, kung pareho tayo ng gusto, crown diamond, dapat pareho din tayo ng ginagawa. Diba? Okay. So, sabi nga dito, if you are aware, you will know the action you should take. Since ito yung business mo, okay, at alam mo yung goal mo, alam mo yung task na gagawin mo every single day. Diba? Sa mga naka-attend ng ating effort strategy, no? Ano yung goal mo? Ano yung task mo? 4. Minimum 4 ang indirect mo. Okay? Tapos yung direct mo, turuan mo mag-direct ng 4 din. Yun ang pinaka-task mo dito sa Royal Elites. Kasi yun yung pinopromote natin dito eh. Get your 4. Okay? Siyempre, sa isandaang kakilala mo, hindi ka makakakuha ng 4. Posible yun. Okay? Tapos pag nakuha mo na kasi yung 4, ang trabaho mo nun, alam mo yun, patay ng training, bugbugin natin sa training yan. Okay? Bigyan natin ng i-motivate natin na gawin niya yung negosyo para makapag-4 siya, para makakuha din siya ng 4 na direct. Ganun yung cycle eh. 4 ng 4 ng 4 ng 4. Kung magawa mo yun, 7 weeks, 8 weeks, crown diamond ka. Diba? Ganun po siya. At dito, hindi ka magmamakaawang magpa-pay-in. Bakit? Sobrang liit ng kapital. Tapos mapaliwanag mo ng maganda o tama yung subscription, hindi tatanggi yan. Papakita mo sa kanya yung vision ng subscription, hindi tatanggi yan. Bakit? Share ko lang kung ano nakikita ko sa subscription ng company sa Livegood. 2 years from now, 200 plus ang ating mga titles dito. Ang ating mga products. Okay? Hindi ko alam kung ano yun, mga gadget, mga solar panel, mga insurance. Okay? May gas, pwedeng magkaroon tayo ng gas dito. Kasi magkakaroon tayo ng warehouse sa Philippines, no? Imagine niyo, sobrang mura mong mabibili yun. Dahil sa member ka, 75% off mo siyang mabibili. Diba? So magjo-join ng tao dito dahil sa sobrang liit ng sobrang mura. Sobrang mura ng products. Hindi sila magjo-join dito dahil sa compensation plan. Magjo-join sila dito dahil sa makakatipid sila. Grabe, patas ng patas yung inflation rate ng Pilipinas. Pamahal ng pamahal yung mga bilihin ngayon. Bumili ako ng kamatis, 240 ang isang kilo. Diba? So ngayon, dito sa Livegood, grabe yung matitipid nila. Ngayon, kung hindi mo nakikita yun, bibitaw ka sa subscription, na dapat ikaw ang nasa taas, mapupunta ngayon sa baba. Kasi pinabayaan mo yung subscription mo eh. Hindi mo alam kung sino yung mga may spillover sa'yo. Hindi mo alam kung sino yung mga mapupuntang leader sa'yo. Diba? Hindi mo alam yun. Kaya kailangan alagaan mo yung subscription mo. Magkano lang naman yan? 590 pesos per month. Diba? Kung kukupitin mo siya,
In 2 years time, gagastos ka lang or lalabas mo lang is 14,100 pesos. Di ba? Sa simula lang siya parang mabigat eh. Pero alam nyo ba, pag nagkaroon ka ng spillover, nasabi natin at least 62 na tao, hindi mo na problema yung subscription mo kasi binabalik na sa'yo ni Livegood yun kasi may earnings ka na dun. Di ba? Ngayon, kung hanggang ngayon, wala pang spillover, hindi naman sinasabi na, uy, wala pa akong spillover ngayon. Kailan pa ako magkakaroon ng 60? Di ba? Guys, huwag yung ganun tingnan nyo. Ang tingnan nyo, what if magkaroon ka after a year, nagkaroon ka ng isang direct or nagkaroon ka ng isang spillover na sobrang sipag. Okay? Sobrang sipag. Bumulusok ngayon ng grupo mo, yung genealogy mo, organization mo. Daming taong pinasok. Okay? So doon pa lang, doon dapat ang tingnan nyo, hindi nyo masasabi kung sino yung mapupunta sa inyo. Pero definitely, isa lang magagalit ito, magkaka-spill over kayo. Dahil hindi kami pwedeng mapuno na hindi kayo puno. Yes nyo? Kasi nasa linya kayo eh. Nasa matrix ko kayo. Ba, may matrix ko kayo, no? Hindi kayo pwedeng walang spillover kasi nga, bawal ang bakante sa genealogy. Okay? So, dapat clear tayo dyan about subscription ha. Huwag kayong bibitaw. 2 years to 3 years, guys. I promise you. May income ka dyan. Okay? So, number 3, procrastination. Ano ba yung procrastination na yan? Damanyana habit, damamaya habit. Okay? Alam niyo po ba, dati ganyan ako. Yung pwede kong gawin ngayon, minamamaya ko na. Ngayon, hindi ko na ganun. Halimbawa, naisip ko mag-training ngayon, mag-training kahapon. Ngayon kagad. Sabi ko, sige, set tayo. Kinabukasan. Gawa lang tayo ng banner. Okay? Hindi ko na pinapatagal. Action kagad. Kasi kailangan ng grupo to eh. Kailangan nyo to. Kailangan natin itong lahat. Ako, kailangan ko din to kasi kailangan ko rin ma-refresh. Okay? Okay, so sometimes later becomes never. Minsan di mo na nga nagagawa. Tama ito minsan eh. Minsan nakakalimutan mo nang gawin, no? Mag-invite ako ngayon. Ay, bukas. Ay, bukas na nga lang. Hindi, sa makalawa na nga lang hanggang hindi ka na mag-invite. Nangyayari yun. Attend ako ng training ngayon. Ay, teka lang, may gagawin pala ako. Saka na lang. Marami pa naman training eh. Hanggang sa nakalimutan mo, nakasanayan mo na, and then hindi umate ng training. Nagets nyo ako? Ganun yan. Mumanya na habit. Ganyan ang epekto niyan. Grabe yan. Sabi nga dito, if you want to become successful, you must invest. Ano yung mga i-invest mo dito? Of course, time. Kami, nag-invest kami ng time. Dapat, kasi alam natin, part yan na maging successful mo. At ano pa yan? Effort. Dati nga, meron pa ngayon, money eh. Pero ngayon kasi hindi na masyadong gagastos ng pera dito kasi nga online tayo. Hindi mo na kailangan pumunta sa office, hindi mo na kailangan pumunta sa mga meeting place ninyo, ng uplines ninyo, hindi mo na kailangan mamasahe, di ba? So, pinakamalaking percentage na i-invest mo dito is time and effort. Okay? So, kaisa ko ba kayo dyan? Like sign kayo kung kaisa ko kayo. Kailangan time and effort tayo. Like sign kayo kung sangayon ba kayo sa sinabi ko? Alright. Thank you, Sir Sixto. Sir Amamel ba? Yan. So, number 4, small time attitude. Meron pa tayong 6. Small time attitude. Ano yung small time attitude? Okay? Ang iniisip nila, since na ang membership dito is 2,950 or 3,000, depende kung anong mode of payment ang ginamit nyo. Small time long business. 2,900 lang yung nilabas ko dito. Okay lang mawala. Kaya hindi nila pinapahalagan. Dapat ang mindset mo dyan, ang nilabas mo ay 2.9 million. Para ang action mo, gusto mo maibalik ito. Di ba? Makabawi ka. Kung ganun yung mindset. Okay? Dapat span your psychological wallet. Kasi na-explain dito, dollar ang kitaan, di ba? Ngayon, ang $1 is 57 or 58, depende sa palitan. Kaya ang income dito talagang mabubuwang ka, hindi ka sanay eh. Puri mo yung $2,000, maliit lang naman yun eh. Kung pag-iusapan sa abroad, sa Amerika, no? Kasi pinag-uusapan sa Amerika, $1 million pagdating sa networking. Nagkataon lang na mataas yung conversion ng dollars to peso natin, diba? Kaya malaki siya. Kaya yung iba, sabihin nila, too good to be true. Hindi. Maliit lang ang psychological wallet nila kaya hindi nila ma-absorb. Kailangan yan, palawakin mo yan.
Bakit kailangan mo palawakin yan? Halimbawa, kung ikaw empleyado, okay? Ang sahod mo sa isang buwan, kasama yung kisenes katapusan, sabihin ng 30,000. Yun ang normal. Yun ang laman ng psychological wealth, 30,000. Okay? Ngayon, nagkaroon ka ng 13th month pay, nagka-bonus ka. Binigyan ka ng 10,000, additional 10,000 ng ano mo, ng company mo. Since na ikaw, ang psychological wallet mo is hanggang 30,000 lang, yung 10,000 mo ngayon, iniisip mo kung saan gagastusin. Di ba? Bili dyan, bili doon, bili dyan. Di ba? Ganun siya. So, kailangan, kung ang psychological wallet mo, 40,000, ang sweldo mo is 30,000 lang. Di ba? Pag nagkaroon ka ng additional 10,000, 40,000, malito, hindi ko dapat galawin to. Dapat isave ko to. Ganun yung epekto nun. 100,000 psychological wallet mo, no? Magkaroon ka ng 50,000, hindi ka mangunguhog na ano, na gastusin yun. Hindi. Kasi ang psychological wallet mo, 100,000. Ngayon, lakihan mo na. Gayon mo ng milyon psychological wallet. Diba? Para sanay ka. Sanay ka sa ganang rinig na ganun. Kasi may mga may magkakaroon ng transaction. Sige, meron ako 1,000,000 dito, bibili ako ng ganito. Diba? Kung di ka sanay sa 1,000,000, grabe, laki nun. Diba? Ganun yung kagad na masasabi mo. Pero pag sanay ka, yung psychological wallet mo malaki, hindi ka masyadong magugulat sa ganung halang. Okay? Ano pa? Think big time. Kailangan inisip mo si Live Good, malaking business siya. Kaya lang siya maliit kasi nga, ang ano natin dito, kaya lang ang entry fee natin dito is nasa $49.95 lang siya. Kasi hindi tayo binentahan ng package. Hindi tayo binentahan ng produkto. May nakausap ko kahapon, tag-ibang kumpanya, tinanong ko ano yung package niya. Alam mo, package niya, 40,000. Gold package. Ang products yun, nakapalit nun. So, anong gagawin niya? Sabi niya sa akin, hirap na ako magbenta. Paano ko mababago yung 40,000 ko? Diba? Ang surrounding niya, or yung mga friends niya, hindi naman kaya yung 40,000 na kung magpapamember siya. Diba? Nagigets niyo ba yung ano ko? Nagigets niyo ba yung point ko? Bakit maliit or bakit ganun lang yung entry fee natin? Kasi nga, hindi na tayo pinapahirapan ni Glyph Gold. Okay? Pero kailangan, big time ang thinking natin sa Nipgold. Diba? Kasi yung mga apply natin, income nila, $53,000. Grabe, no? 2,000,000 sa buwan. Ano lang yun? Matrix lang yun, tsaka matching bonus, ha? Hindi pa kasama yung diamond bonus pool doon, tsaka crown diamond bonus pool doon. Hindi pa kasama po doon. Grabe, sabi nga ni Upline Fernan, no? Nakakalula. Nakakalula. Yung income niya. Okay? Kasi thinking na big time kasi negosyo natin, doon pala, makikita mo na ang negosyo natin ay sobrang generous, sobrang laki. International tayo, guys, hindi tayo local lang. Pwede kang magpa-ship ng products kahit saang bansa mo gusto. Sa pamamagitan ng dropshipping concept. Okay? Sino pa? Dream your wildest dream. Sabi niya, i-shoot mo yung star. Okay, mangarap ka ng bituin para kung hindi mo makamit yung bituin, ang landing mo buwan. Okay? Huwag kang mangarap ng, sabi na, motorcycle. O, baksak mo pag di mo nakuha, bike. Di ba? Mag-dream ka ng, ano bang gusto mo? Sports car? Okay lang. Libre lang naman ang mangarap eh. Alam mo yung pinakamahirap na tao, hindi yung walang pera eh. Pinakamahirap na tao yung walang pangarap. Alam mo yung pangarap na tinitipid pa. Wala nang masama mangarap. Malay makuha mo. Paano kung di mo makuha yung sports car na gusto mo? At least mapunta ka sa Vios, Garage, Expander. Diba? Huwag mong pigilin ng sarili mo sa pangarap. Yan ang lang ang libre, tinitipid mo pa. Diba? Sabi kasi dito, kung ano yung nasa isip mo, ano yung lagi mong iniisip and believe, yun yung makukuha mo. Diba sabi ko sa iyo kanina, your thoughts lead to feelings, your feeling leads to action, and your action leads to result.
Pag ang lagi mong sinasabi, gusto mong successful dito, gusto kong magkaroon ng magandang organization, gusto ko magkaroon ng maraming mga gold, magkaroon ng maraming platinum, magkaroon ng maraming diamond sa grupo ko. Lagi mo dapat sinasabi yun. Kasi susunod ang action doon. Ano ba yung kailangan kong action para mangyayari yun? Diba? Dapat ganun. Ganun dapat. Yung nasa isip nyo palagi. Hindi yung huwag nyo isipin, baka hindi siya mag-join kasi mayroong subscription monthly. Huwag nyo isipin yun talaga, hindi mag-join yun kapag lagi yung sinasabi yun. Di ba? Please, pag-aralan nyo yung concept ng subscription at magkaroon kayo ng confident kung paano nyo share ang lucre. Okay? Yan. Listening to Dream Stealers, yung mga yung mga sabi, hindi totoo yan. Ayun, no? Sino yan? No? Ayan, yung mga haters, mga society, mga pessimists, mga rejections, mga friends, minsan mga relatives mo pa, ayaw maniwala sa'yo. Hindi totoo yan, huwag kang magpaloko dyan. Walang ganun. Diba? Okay, minsan yung mga dati mong boss, no, yung mga dati mong upline, mga dream stealer yan. Ako, ano yan, too good to be true, scam yan. Yan. Ang ini-scam sa'yo, hindi pera eh. Okay? Ang pangarap mo ini-scam ng mga naninira, yung mga dream stealer, kaya wag kang makinig. Kailangan focus ka sa goal mo. Okay? Kaya mahalaga dito yung goal settings. Anong goal mo sa isang linggo? For 1 week, ano yung dapat mong gawin? Kailangan ba magkaroon ka ng isa kada linggo? Okay? Para kung lumitaw yung isa, alam nyo ba? Kailangan mausap ka ng at least 30 na tao. 20 na tao, minimum. Kung mausap ka, may lilitaw dyan na isa. Pag laging ganun ang ginagawa mo, magugulat ka na lang, sobrang laki na ng organization. Kasi yun ang goal mo eh, nakafocus ka. Hindi ka nakafocus sa mga nagsasabi na hindi tatagal si Libcon. Diba? Dapat lagi mong isipin, o sige, sabihin natin, kung di tumagal, okay lang, at sinubukan ko. Paano kung tumagal? Diba? Kung niniwala ka sa kanya, ito tumagal si Libcon, pareho kayo nga. Ikaw ang kawalan. Kasi nga, ikaw ang nakakita ng opportunity. Mas makikinig ka sa mga hindi nakakita ng opportunity at yung mga gustong manira lang. Dapat huwag ganun. Dapat nakapokus ka sa goal mo. Yun ang panghawakan mo dito. Hindi tayo naglalaro dito sa Libcon. Kailangan ang pinag-aano natin dito yung buhay natin. Kasi gusto natin makatulong. Of course, ako gusto ko makatulong, lalo sa ating mga kapatid, di ba? Kaya ang maganda dito, pinasok ko pati mga kapatid ko, pati yung parents ko, nandito na din. Nasa likod na. Kasi yung effort ko, makinabang sila. And of course, syempre, tutulungan ko din sila mag-invite. Kasi gusto ko din tumulong sila sa mga kapatid nila, sa mga kamag-anak. Ha? Ganun. Alright. Sabi dito, many people think that they know what is best for us. The truth is, ikaw lang ang mas nakakaalam kung ano mas makakabuti sa'yo. Kapag nakinig ka sa mga tao, sa mga dream stealer, hindi naman sila magbabayad ng kuryente mo, guys. Hindi sila magbabayad ng tuition ng anak mo. Hindi sila magbabayad ng mga bilis mo. Hindi sila magpapakain sa'yo. Ikaw, mas nakakaalam. Diba? Tumigil ka sa likod. Ikaw ang kawawa. Diba? Ikaw ang talo. Kaya kailangan mas pakinggan mo yung sarili mo. Dahil ikaw mas nakakalam kung ano mas makakabuti sa'yo. Okay? So number 6, poor self-image. Yan. Sabi ko sa kausap ko kahapon, sabi ko kailangan mo i-improve yung sarili mo. Kasi negosyo to eh. Paano magtitiwala sa'yo tao kung hindi mo inaayos yung sarili mo? Kailangan presentable ka. Hindi mo naman kailangan maging pogi. Hindi mo kailangan maging fabulous yung attire mo. Hindi. Kailangan neat lang, malinis. Okay? Nakapostura ka. Maganda yung ano mo. Basta hindi mo pabayaan ang sarili mo. Kailangan improve yung sarili mo, guys. Diba? Harap ka sa tao eh. Diba? Yung outer self mo, yung pananamit mo. Ako, polo shirt na lang, pero malinis naman siya. Okay naman tingnan. Lalo yung inner self. Kailangan improve yung sarili mo sa pamagitan ng training. Okay? Kasi sabi nga, it build confidence. Hindi ka natatakot mag-share. Right? Okay, malinaw tayo dyan ha. Kailangan improve yung sarili. And then, invest in yourself. Siyempre, kailangan, pag kumita ka ng konti, may mga income ka, may mga pera ka, kailangan, bumili ka ng mga, tawag dito, yung mga pwede mong
Bili para sa sarili mo, damit, malinis na damit, maayos na damit, ganyan. Kasi ikaw yung titignan ng tao. Diba? So, ikaw ba naman, naharap ka sa tao, yung t-shirt mo, hindi maganda, madumi, di ba? Posture mo, hindi tikas mo, di ba? Kailangan, improve mo yan. Kasi produkto ka eh. Ikaw yung mismong produkto na titignan ng tao. Okay? So, be the best version of you. Yan. So, lagi nag-improve dyan araw-araw. Huwag kayong titigilan yan hanggang sa hindi mo ma-reach yung gusto mong maging. Di ba? So, yun po siya. Okay, so number 7 tayo. Not studying the business. Ito yun. Sa dahilan, bakit hindi po or mabagal yung organization nyo. Kasi hindi nyo mamaster yung back office niyo, okay? Yung concept ng business, yung compensation plan, okay? Hindi kayo na atin ng training. Yung isa sa mga pitfalls natin. Okay? So, kailangan po, bigyan nyo ng oras. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng oras nyo ibigyan nyo dito. Kasi alam ko, may mga pinagkakabalahan din kayo. Okay lang naman yun, wala naman problema. Basta, make sure na meron kayong oras na ma-umattend sa mga presentation natin. And ang pinakamalaga dyan, lagi kong pinaulit-ulit, master your back office. Okay? Kasi doon, umiikot yung mga transactions natin. Doon natin pinaprocess yung ating mga transaction. Kailangan alam niyo yung pasikot-sikot dyan. Okay? Kung di nyo alam, message nyo ako, chat nyo ako. Tuturuan ko talaga kayo. Hindi ko kayo titigilan, hindi kayo natututo. Di ba? Ganun po ako magtuturo. Hindi ko kayo bibitawan hanggang hindi kayo marunong, lalo sa back office po niyo. Okay? So yun, mas madaling i-share ang silib ko, di pa alam mo ang business mo, inside and out. Tama naman. Kahit paano ka paikutin ng mga nagtatanong sa'yo, since alam mo siya, inside and out. Kahit anong tanong iba to sa'yo, kaya mo sagutin. Okay? Bakit din bagin ba itong mag-recruit even if it's optional? Kasi dapat, di ba sabi sa sa landing page natin, no? Yung pag-invite, optional lang kasi pwede ka kumita kahit wala kang invite eh. Bakit optional? Okay? Bakit kailangan mo mag-recruit? To rank up. Yun ang pinakadahilan. Bakit? Okay? Bakit kailangan mo mag-rank up? Kasi pag nag-rank up ka, mas lumalalim yung pwede mong kitain sa direct referral. Okay? Pag nag-invite ka, dumadami yung pwede mong kitain sa matching bonus. Yung matching bonus natin, hindi yung pairing ha. Ibig sabihin, ang matching bonus natin, yung kinikita ng mga direct mo sa matrix nila, meron kang 50% doon. Halimbawa, downline mo ko, direct mo ko. Okay, kumita ako ng $2,000 sa matrix ko. Meron kang $1,000 doon. Diba? Kung may invite ka. Eh, ako 10 invite mo. Meron kang kumita ng $2,000. Dumating yung time, ganun yung income nila sa matrix nila. Mga happy subscriber lang din. O meron kang 10 $1,000. Ibig sabihin, meron kang $10,000. Kalahating milyon. Ganun kahalaga pag nag-invite ka. Kasi nagbinibuild mo dito ngayon, yung tinatawag nating yung fortune mo. Tinatanim mo dito. So, magitan ng mga direct mo. Okay? Siyempre, pag may direct ka, kapag rank up ka, pag nakadirect ka ng dalawa, bronze agad ka. Bronze yung mo. Ano yung benefit ng bronze? Yung potential maximum income mo sa matrix mo, hindi na $2,000, $4,000 na. Pag bronze and silver ka. Okay? Kapag gold ka naman at saka platinum, ang potential maximum income mo is $8,000. Pag diamond ka and crown diamond, ang potential income mo is $16,000. Diba? So, bakit kailangan mag-invite? Yun ang dahilan. Mas mararamdaman mo yan 2 to 3 years from now, yan ang income mo. Diba? So, kailangan nyo po mag-recruit, mag-invite para din sa inyo yan. Okay? At pagigilan nyo po yung direct referral. $25 yung bawat isa. Sabi na, meron tayong separate dyan. Presentation dyan. Okay? And of course, pag nag-invite ka, may income ka sa direct referral, meron kang pambayad ng subscription. Hindi mo kailangan problema yung
monthly mo na $10 or $9.95 to be exact. Okay? Right. So number 8, taking rejections personally. Ito yon. Rejection is normal sa negosyo natin. Kasi hindi naman lahat gusto ang pinapakita mo. Parang gano'n lang yan. Ako, hindi ko gusto yung spaghetti sa McDo. Gusto ko ng spaghetti sa Jollibee. Ang asawa ko gusto ng sopas, ako ayoko ng sopas. Ganon. Kaya normal yan, rejection. Huwag kayong masasaktan. Alam mo yung panireject ka ng kaibigan mo, matalik mong kaibigan. Tapos, binalaan mo siya. Nung nakauwi ka na ng bahay, yung parang ang iniisip mo, no? Gigil ka pa eh, no? Tapos yung nag-reject sa'yo, di ka na iniisip nun. Huwag mong take mo personal. Isipin mo, kasama yan. Nangyayari talaga yan. Di ba? Okay? So sabi nga, hindi lahat ng gusto in-offer mo, not the right person at the right time. Minsan, di tama yung sitwasyon niya. Or I mean, hindi pa swak sa sitwasyon niya ngayon, kaya di siya nag-join sa'yo. May mga tamang pagkakataon niya. Meron nga kami na-invite eh. February pa namin minessage. No? Nag-join August. Diba? Maganda talaga. Right? So kapag na-reject ka, meaning ginagawa mo ang negosyo. At ang rejection, equivalent to improvement. Kasi pag hindi ka na-reject, ibig sabihin, hindi mo ginagawa ang negosyo. Okay? And every time nakaka-experience ka ng rejection, nag-i-improve ka ngayon. Ano ba yung mga may mga nasabi ba akong hindi maganda? Meron ba akong hindi nasabi? Kaya ba ako na-reject dahil sa kulang yung mga paliwanag ko? Na-assess mo ngayon. Diba? Okay. Apply the SW3. Next principle. Ano yun? Some will join you. Some will not join you. Eh ano ngayon? So what? Next ka lang. Okay? Sabi dito, if in every no from someone, there's always a yes to someone better. Okay? Huwag kang malungkot kung may nag-no sa'yo. Okay lang yan. Hindi siya para sa'yo. Huwag mong ipilit. Merong mag-yes yan na someone better sa organization mo. Sa team mo na makakatulong sa'yo. Malay mo yung nag-no, magiging sakit na ulo pala pag nag-yes sa'yo, di ba? Hindi natin alam. Okay? So huwag kayong malungkot pag may rejection. Normal yan. Right, so number 9, marami na tayong matapos, guys. No plans and goals. Yan, isa yan sa isa yan sa medyo crucial, no? Walang plans and goals. Okay? So kailangan po, pagka-join nyo po dito, alam nyo kagad kung saan kayo pupunta. Ano yung mga plans niyo? Ano yung goals niyo? Kailangan alam nyo yan. Kailangan meron kayong tina-target. Okay? Kasi dapat, pag may target kasi kayo, then mag-laser focus kayo doon. Okay, mahirap kasi mag-join ka lang dito. Nagkano ka lang, nagkahiyaan lang. Diba? Hindi mo, tunay lang naman. Sige nga, join na ako para di na mapahiya yung kaibigan ko. Mali. Dapat pag na-join dito yung may napa-join kayo dito, kailangan tanungin mo kagad anong plans mo, anong goals mo. Okay? Pag sinabi niya, good. Meron siyang goals. Pagtulungan natin. Diba? Okay, so 9 na tayo, no? Pan-10. Making yourself the issue. Yan, ito na yung mga self-limiting belief. Ano yung mga yan? Ginagawang excuse sa sarili para mag-quit. Ano yung mga excuses na yan? Ito yon. Yung self-limiting belief na sinasabi natin. Hindi ko kaya yan. Diba? Mahirap yan. Hindi ko linya yan. Diba? Hindi mo pa ginagawa, sinasabi mo ng mahirap. Hindi mo sinasabi mo na kagad na hindi ko kaya. Hindi mo pa sinusubukan. Kumbaga, nag-excuse ka lang dyan, guys. Para ma-justify mo yung pagka-quit mo. Kaya kasi, hindi ko kaya, hindi ko naman linya yan eh. Diba? Hindi naman ako marunong magsalita eh. Excuse lang yan. Diba? Hindi ako magaling. Walang taong di magaling. Lahat tayo magaling. Okay? Sa dami ng nung nag-make love ang parents mo, di ba? Ikaw yung nabuo. Magaling ka. Buri mo sa dami ng mga ng mga kasama mo, no? Yung mga kapatid mo dapat, no? Ikaw yung nabuo, ikaw yung nakapunta sa egg, di ba? Champion ka. Kaya magaling ka. Walang taong di magaling. Okay? Just so happen, may mga tao na eager matuto.
eager mag-acquire ng knowledge and skills. Kaya nga sila magaling. Kaya sila lumilitaw yung mas galing nila. Yung galing natin, ano yun pa yan? Ano pala siya? Potential. Kaya nga, ay may potential to. I-build ko to, ano ko to. Ihuhubugin ko to. Kailangan yung hubugin yung sarili mo para lumabas yung natatagong galing ninyo. Sa pamamagitan ng training. Yan, sapagdating sa magaling training. Okay. So sabi dito, it doesn't matter who you are, what you are, how young you are, how old you are, and how poor you are. What matters most is your attitude on how you look on your situation right now. Okay? So dapat, ano ka, aware ka. Dapat, kung paano mo siya tingnan, yung sitwasyon mo ngayon, dapat gawin mo ng paraan. Kung gusto mo nang, pinahirapan ka sa iyong sa iyong pagnegosyo mo, kailangan, alam mo yung mga dapat mong gawin para matuto ka. Diba? Para mas mapadali yung pagnegosyo mo. Dapat alam mo yan. Dapat aware ka. Okay. So, tapos na ako, no? Sa ating presentation. So, sa mga nakinig po sa ating presentation, God bless and thank you. Okay.